Sunod-sunod na insidente ng karahasan ang naitala kamakailan sa mga eskwelahan sa bansa. Kaya ang ilang mambabatas at parents group nababahala na. Ang detalye sa agenda report ni Paulo Barcelon. Patay ang isang guro matapos barilin ng kanyang estudyante sa Lanao del Sur noong Lunes, August 4. Ayon sa Lanao del Sur Provincial Police Office, naglalakad papasok ng eskwelahan ang 34-year-old teacher na si Danilo Barba nang mangyari ang krimen. Sumuko ang 20 anyos na sospek na ayon sa mga pulis ay nagawa ang pamamaril dahil sa nakuha niyang bagsak na marka. Mariing kinondena ng Bangsamoro Education Ministry ang insidente at sinabing dapat bigyang seguridad ang mga guro sa lahat ng oras. Sa Iligan City naman, nasa ospital ngayon ng isang 9 taong gulang na batang lalaki matapos umanong bugbugin ng isang grupo ng di pa nakikilalang high school students. Lunes, August 4 din nangyari ang insidente. Kaparehong araw ng nag-viral ding bullying incident sa Muntinlupa City kung saan ibinagok ang ulo ng isang 15 anyos na batang babae. Ayon sa ina ng biktima, stable but guarded na ngayon ang lagay ng bata. Dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan, balak ngayong paimbestigahan ng Makabayan Black kung sapat ba ang mental health support na ibinibigay sa mga kabataan. Gusto natin itanong sa DOH, sa DepEd, paano nyo ba na bibigyang pondo at na-actualize yung bagong batas para makapacitate yung kabataan para ma-handle yung kanyang emotions well. Sa panayam naman ng Agenda Weekend ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Parent Teachers Association National President Willie Rodriguez na dapat lamang i-post sa social media ang ganitong mga pangyayari. Lagi po nakatago yan. Buti na lang po, meron po tayong mga social media na ganyan at naibibigay kaagad. Napaparating po natin sa central office, no? Talaga po na-action na ng ating. Para naman sa clinical psychiatrist na si Dr. Jerome Go, panahon na para magpatupad ng mas maigting na Good Manners and Right Conduct o GMRC program sa mga paaralan. Dapat din aniya na maglaan ng oras ang mga magulang na kausaping maigi ang kanilang mga anak. It's nice to have mental health discussions in schools, no, and in social setting. Hindi lang ito in general, pero dapat akma din sa pamamaraang matatanggap ng bata. Dagdag ni Go, dapat na ring bigyang puwang sa mga isasagawang mental health programs ng mga paaralan ang pagkakaroon ng diskusyon tungkol sa stress, pag-handle ng mga relasyon at iba pang emotional concerns ng mga estudyante. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.